Unang-una po ay nais magpasalamat ng ating gobernador sa pamilyang Mataak, lalo na po kina Tito Celso T. Mataak Jr. at kanyang may bahay, Tita Vilma V. Mataak at kanyang pong mga kapatid. Mula ho sa pagdodonate ng lupa, sa personal na paglalaan at paghahanap ng pondo, sa pag-aasikaso ng bawat dokumento, hanggang sa pagbabantay sa konstruksyon at pagtitiyak ng maayos at ligtas ang bawat detalye ng mga gusaling ito, hindi lamang ho ito proyekto para sa inyo. Ito ho ay isang misyon. Ito ay paninindigan. Ito ho ay pagmamahal sa edukasyon. At malinaw po kung saan ito nag-ugat. Isang pamilyang ang mga magulang at kamag-anak ay mga guro at tagapagtaguyod ng kaalaman. Isang pamilyang ang mga anak ay naging mga profesional na kinikilala hindi lamang ho dito sa ating bansa, kundi maging sa international arena. Education is not just a ladder for success for the Mataak family. It is their legacy. At ngayon, ang legacy na iyon ay ipinapamana po ninyo sa kabataang Buakenyo. Maraming salamat po, Mataak family. Dahil po sa inyong ipinakitang malasakit, mas lalo pong pinagtitibay ni Governor Melgo ang commitment ng pamahalaang panlalawigan sa paaralang ito. Hindi po dito nagtatapos ang suporta, bagamay pagsisimula pa lamang ho. The provincial government of Marinduque is prioritizing the construction of an additional new building for the school. Naghihintay na lamang po tayo ng formal na pagsisimula at personal pong sisikapin ng ating mahal na gobernador na mapabilis ang implementasyon nito. Asahan po ninyo na lahat ng concerned departments at offices ay magtutulungan upang masigurong ang proyektong ito'y maisasakatuparan sa lalong madaling panahon, katulad po kung gaano kabilis nagawa itong Romeo M. Mataak National High School. Hangad po natin ang bilis ng ating aksyon ay kasing bilis din ng pangarap ng mga batang mag-aaral nito. Lubos din po ang ating pasasalamat sa Department of Education Schools Division Office of Marinduque, sa pangunguna po ni Dr. Lynn Mendoza at of course ng ating kaibigan, asan po si Dr. o si Ma'am Aurea Mazo. Sa kanila pong matatag at walang sawang suporta. Ang pangarap po na ito ay hindi sana magiging realidad kung walang koordinasyon, walang tiwala, at walang malasakit. At syempre po, nagpapasalamat din tayo sa Municipal Government of Buwak, sa pangunguna ni Mayor Army Carrion, Vice Mayor Mark, at ng Sangguniang Bayan, sa pakikipagtulungan po at pakikiisa sa adhikaing gawing mas accessible ang edukasyon sa bawat sulok ng ating bayan. Ngayon, hayaan po ninyo akong magsalita, hindi lamang bilang kinatawan ng ating gobernador, kundi bilang isang kapwa Buakenyo at isang leader kabataan. Alam po natin ang realidad noon. May mga batang kailangang tumawid ng ilog kapag mataas ang tubig dahil sa ulan o bagyo. May mga pangambang dala ang bawat hakbang papunta sa paaralan sa Ilaya National High School. May mga magulang na nag-iisip gabi-gabi kung saan kukuha ng pamasahe sa tricycle para lang makapasok ang kanilang anak. Ngayon, iba na ho ang kwento. Hindi na ho takot ang tatawid sa ilog dahil hindi na nila kailangang tumawid. Hindi na ho problema ang pamasahe dahil kaya na nilang lakarin ang paaralan. At hindi na ho malayo ang pangarap
dahil ang edukasyon ay inilapit na sa kanila. This is more than infrastructure. This is social justice in action. Ito ho ang konkretong sagot sa tanong na, may pag-asa ba para sa mga kabataan ng Ilaya 2? At ang sagot po natin ngayon ay malinaw. Oo at mas malakas pa sa oo. Ipinapakita po ng proyektong ito na kapag ang layunin ay dalisay, kapag ang pondo ay ginagamit ng tama, kapag ang pamahalaan at pribadong sektor ay nagkakaisa, miracles happen. Hindi ito himala ng pagkakataon. Ito'y himala ng malasakit, transparency, and accountability. Habang si Governor Melgo po ang inyong gobernador, asahan po ninyo ang isang pamahalaang malinis, bukas sa pananagutan at tunay na inuuna ang kapakanan ng tao. Hindi po perpekto ang gobyerno, pero sisikapin nating maging tapat at mabuti. Hindi man madali ang serbisyo, pero hindi tayo titigil sa paggawa ng tama dahil iyon po ang nararapat para sa bawat Marinduqueño. Sa mga mag-aaral na naririto ngayon, ang gusaling ito ay hindi lamang silid-aralan. Ito'y simbolo na may naniniwala sa inyo. May nag-invest sa inyong kinabukasan. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito, mga bata. Dream bigger, study harder, serve better. At sa ating pong lahat, tandaan natin kung saan po nagsimula ang araw na ito. Kapag ang edukasyon ay inilapit sa bata, ang magandang kinabukasan ay lumalapit sa bayan. Ngayon, inilapit po natin ang edukasyon. Ngayon, inilapit natin ang pag-asa. Ngayon, inilapit natin ang magandang hinaharap ng Marinduque. At kung patuloy po tayong magkakaisa, wala nang ilog na haharang, wala nang bagyong pipigil, at wala nang kahirapang magpapatigil sa pangarap ng kabataang Buaqueño at mga Marinduqueño. This is not just a turnover ceremony. This is a turning point. Again, I repeat, this is a turning point. Ito po ang pagsisimula ng tunay na pagbabago sa lalawigan ng Marinduque. Mabuhay po ang edukasyon, mabuhay ang ating ipinagmamalaking bayan ng Buwak, mabuhay ang natatanging lahing Marinduqueño.